Utang ng Bago tayo DOH sa healthcare magpapauto, workers. nililito po tayo, nililihis eh. Huwag na silang mga tuwiran po kasi nga baluktot. Hindi po tatayo kasi wala naman dito nakalagay eh. Hindi po ba? Uulitin ko ha, bawasan nyo yung ninanakaw nyo sa DPWH at ilang pang mga proyekto ng gobyerno na agad yung nilalaanan ng pera kasi doon minanakawin kayo. Kung na naman popondohan mo na naman yung classrooms na iyan, ano na nangyari sa DepEd classrooms budget ngayong taon? Ang sabi po mga kapatid, no, ni Ginoong Dizon sa hearing, bago matapos ang 2025, 22 classrooms lang ang natapos. With 734 billion pesos na budget, mga kapatid ha. Kundi ba naman talaga tayo binabaliw nitong gobyernong to? Nanggigigil ako eh. Sige. Kasi ba 22 lang ang naitayo? Ako po nagpapasintabi sa baka nagagalit na, na mga namumuhunan po ng bilyon para ho lamang mahalal sa halalan. Ano po, sa eleksyon. Kasi nga sa ngayon, sorry po pero takipan eh. Hindi ba? Sa lawak po at lalim ng iskandalong ito, daming sabit dito eh. Opo, at nangyayari nga po ito because of our system now. Pero sabi nga din po ng isang statesman na nakikinig sa atin kahapon, it's not the system that is faulty, but the people in the system. Chicken and egg nga itong pinag-uusapan natin dito. Hindi po ba? Opo. Baka mamaya nagpalit tayo ng system tapos sila pa rin. Hindi ganun pa rin. Yun Opo. na ang worry ko The people in the system. Oo. Pang-ilang system na tayo magpalit tapos sila din ang uupo. Di ganun din ang mangyayari. Yung para hindi sila makaupo, itong mga nandito ngayong sangkot, dapat makulong. Ay. Opo. Makulong agad-agad. Now na. At saka itong mga nag-aarte-artihan pa, nagpapanggap-panggap pa, sana nga po, laliman po ang investigasyon dito na magkaalaman na po talaga tayo, hindi po ba? Nang sa ganun po, magkaroon po tayo ng sweep dito, ng cleansing. Panahon na po para purgahin ang gobyerno. Kasi ito mga nandidiyan ngayon, sorry po, Friday. Ang lalaking bulati. Friday ngayon. Purgahin eh. Okay. Yung mga nandiyan ngayon, lumaki na. Hindi na sila bulati. Ano sila? Hindi ko alam. Oo, dinosaur na bulati. Ewan ko, lumaki eh. Hindi mo na mapupurga yun. Hindi mo na mapupurga. Kasi sobrang laki na. Hindi ba? Hindi mo na mapupurga. Kaya nga abolish na. Sorry po bato-bato sa langit po. Pero kung kayo po nasasaktan, kayo yun. Bato-bato sa langit po, but definitely siguro naman hindi magtatampo itong mga magnanakaw sa Kongreso na pinag-uusapan natin to ng masinsinan kasi po, eto na nga pong kinasadlakan natin, di ba? Sino ba may gawa nito? Di kayo. Di ba? Kasi nga, hindi po nag-moderate. Sumobra na po ang kasakiman. Hindi lang po sa power, kung hindi po sa pera. Sumobra na po ang kasakiman. Yan po talaga basically ang pinanggagalingan ng lahat ng ito. Greed! Ano ba yan? Ang tatakaw nyo? Sobra na po, sobra. Kaya nga po, sabi nga ni Father din kanina, dumating sa punto, so alam niya na nagkaroon na ng mga attempt at mga usap-usapan nga na mauwi tayo sa unconstitutional means to change the present government na hindi daw po naman din dapat pinapayagan. Ito lang, baby girl, ha? Bago tayo tumuhay po sa ating pabida at ilang pang importanteng issue, girl, kung mamarapatin mo lang, ha? O sige, anong gusto mo? May gusto lang akong itama. O sige. Kasi yung common sense po na sinasabi nga nitong mga bright boys. Evil genius. Oo, you call them bright boys. Yung mga evil genius. Na, alam niyo ho yun, mahirap kasing ipagtanggol yung klaro na po na mali, illegal, and hindi talaga tama. Di ba yung pong usapin mga kapatid nung paggasta nga po sa PhilHealth? Correct! Yung 60 billion, hindi po ba yung katwiran girl na sinasabi na sandali lang, kasi nga ginamit yan sa paggawa ng tulay, na sa ganun daw po, makatawid yung pasyente mula sa kanyang pinanggagalingan patungo sa ospital. Di ba? Kung aabot pa siya sa tulay, yun ang mahirap doon. Kung buhay pa siya. Kung buhay pa, hindi ba? Sinong tatawid dyan? Oo. Opo. Yun yung ganun pangangatwiran na baluktot na po. Pero ginagawa pa pong katwiran na para bagang ginagawa ho tayong mga tanga.
para humagamit daw yung pera sa health insurance sa mga Pilipino, ipinantayo ng kalsada at tulay. Kasi nga daw po para daanan ng mga ambulansya patungo mga kapatid sa mga ospital. Sige po, meron pang isang katwiran. Ako nagpapasintabi din Dito po sa sinasabi naman na sandali lang, yung malaking halaga dyan, mga 27 billion, sa 60 billion ay ginamit na pansweldo sa ating mga health workers. Oo, napunta naman daw sa utang ng gobyerno sa health workers natin. Yun ang isa pang dinadahilan. Ang sinasabi po nila, mamaya babasahin din natin itong reaksyon ng mga nakikinig sa atin, pati itong ilang mga analyst na nakikinig sa atin. At gusto kong makidiskusyon sa atin nga pong napag-usapan na pag-aamyenda po sa ating saligang batas at itong dynasty bill na ito. Ang sinasabi po daw, nagpapasalamat nga yung mga healthcare workers kasi yung utang ng gobyerno doon sa COVID allowance, yung sa mga benepisyo, yung sa mga ilang pahong karagdagang yung risk allowance ng mga health workers natin na utang ng gobyerno ay naswelduhan nang dahil po sa pera natin sa PhilHealth. Yan po ang katwiran. So kumbaga, ito mas konektado na sa health. Kasi ang pinuntahan ng pera ay sweldo ng mga manggagawa sa health sector. Kung pakikinggan mo, oo nga pero sandali lang. Tanong lang po natin, sa ngayon ho ba ang mga health workers natin, walang COVID walang COVID. At even nung panahon po ng COVID, hindi ho ba mga kapatid, ang sweldo ng health workers natin sa ilalim po ng payroll ng DOH National o mga local, di ba nanggagaling po sa budget, particular sa NEP ng DOH, yung sweldo ng personnel nasa budget ng DOH. Alright? Yung pong allowance nila nakalagay sa budget ng DOH. So kung may utang ka sa manggagawa sa ilalim po ng DOH o maging sa mga lokal po na mga health workers natin na andoon sa budget ng kanila pong health budget sa lokal o sa DOH. Meaning, payroll ng DOH. Wala pong nakasaad sa batas sa ilalim po ng Universal Healthcare Law o maging sa mga probisyon po nitong batas na pinanggagalingan po ng portion ng pondo ng PhilHealth na kapag nakakolekta ka ng excise tax on sugar sweetened beverages o kaya po nakakolekta ka ng excise tax sa tobacco o sa alcohol, ay dapat swelduhan mo ang mga manggagawa ng DOH. Wala pong ganon dito. Hindi po ba? Kasi po, ang pera na para po sa PhilHealth ay para klarong-klaro. Babasahin ko po yung provision ng batas mga kapatid na nagsasabi kung saan po dapat napupunta ang reserve fund ng PhilHealth. Specific po ang provision ng batas na ito. Walang sinasabi. Kasi po, di ba ang katwiran po ng mga evil genius dito ay common sense. May reserve fund sila, hindi ginagamit. Gamitin natin sa pangangailangan ng bayan gaya ng kalsada at tulay. At flood control project. Kasi nga, binabaha, baka magkakasakit yung Pilipino. Iwas leptospirosis ba? So, reserve fund. Ano ba ang sinasaad sa batas? Ano nga ba? Na lumilikha po sa PhilHealth under the Universal Healthcare Law. Ang sinasabi po sa batas mga kapatid, kapag merong reserve fund ang PhilHealth, specifically, maaari mo yang gamitin para palawakin ang serbisyo sa mga miyembro ng PhilHealth, direct or indirect contributors. Palawakin, padamihin ang serbisyo, or babaan mo yung monthly premium amortization. Dalawa lang specific. And then, pwede ka maglagay ng investment sa mga particular na mga maaari mong lagakan bonds, for example.
klarong-klaro, mga kapatid, sa provision po ng batas. Is that Section 11? Specific po iyon, baby girl. Ito ba yun, yung Section 11 na sinasabi mo? Ano ba sinasabi dyan? Sabi ng Section 11 of the UHCA, requires PhilHealth to maintain reserve funds up to a ceiling of 2 years projected program expenses, and explicitly provides that the excess of the PhilHealth reserved fund shall be used to increase the program's benefits and to decrease the amount of members' contribution. Okay. Na-explain na to ng mga kausap natin before pa. Nung unang-una pa lang, nung i-announce pa lang nakukuha nga ng pondo sa PhilHealth, sinasabi na nila, hindi pwede yan. Kasi kung may reserve fund ang PhilHealth, dapat gamitin yan para mapaganda ang serbisyo para sa mga members. Alright. O kaya mabawasan yung bayarin ng members. At mag-invest ka, 'di ba? Sa ilang pong maaaring lagakan ng pera na kikita nung ka gamitin mo sa proyekto ng DPWH o pangsweldo sa health workers. 'Di ba? Klaruhin lang natin po ito, ha? Mawalang galang lang po, wag ho tayong palilito. Walang kaugnayan 'yon sa PhilHealth, yung sweldo ng health workers. Yan pong kakulangan na iyan, kakulangan ng pambansang gobyerno kasi sa NEP nila nakalagay na yung sweldo. Ibig sabihin, tinipid nila yung health budget, DOH, sa halip na ponduhan coming from dapat DPWH ilagay sa DOH budget na mga pangsweldo sa mga health workers. Hindi. Tinipid nila at doon nilagay sa mga flood control. Doon nilagay sa mga pagkakakitaang proyekto. Yung may bumuo ng budget na pinirmahan naman ng presidente. Yung utang na yan, hindi utang ng mga PhilHealth members yan. Utang yan ng DOH. Gets po ninyo? Ang linaw, right? Yes. Opo. Kaya please, utang ng wag po tayong DOH sa healthcare workers. Nililito po tayo, nililihis eh. Wag na silang mga twiram po kasi nga baluktot. Hindi po tatayo kasi wala naman dito nakalagay eh. Hindi po ba? Uulitin ko ha. Opo, yung utang pa daw hanggang ngayon, baka na naman kalikutin nyo yung PhilHealth. Hindi po eh. Ponduhan nyo yung DOH doon sa kanilang pangangailangan sa personal services. Bawasan nyo yung ninanakaw nyo sa DPWH at ilang pang mga proyekto ng gobyerno na agad yung nilalaanan ng pera kasi doon minanakawin kayo. Wala ka kasing kickback sa sweldo ng mga manggagawa sa DOH. Kaya hindi pinopondohan. Hindi ba? O eto pa. Oh, sige. Birahe, partner. Nakikinig siya Papa Chet Pastrana ng Dubai, ha? Nasa Dubai. Pero ang sabi niya, birahe mo pa. Hindi, magpakatotoo tayo dito, di ba? Nililiwanag na para bang kasalanan pa ng PhilHealth members sa di napasweldo yung healthcare workers. At doon nyo sa pera namin kinuha. Ito pa. O sige, ituloy mo. Ito na naman tayo. Oo. So may budget, merong bukas. May BICAM. Yes, BICAM tomorrow sa PICC. Alright. Pupunta ka ba? Ha? Invited ka ba? Ano kaya ang kanilang pagkain doon? Magala-live stream daw. Oo, live streaming. Anong oras daw ba yan? Ito lang. Sige. Ito, na naman mga kapatid. Oo. Alam mo, sige, hanapin mo. Ang dami mong papel dyan. Pasensya na po kayo. Apakadaming papel nitong partner ko sa kanyang harapan. Tinalo niya yung National Bookstore sa dami ng papel niya. Tsaka ng National Library of the Philippines. Ko ito eh. O sige, ano hinahanap mo? Baka mahanap ni Big Boy yan. Anong kailangan mo? O sige. Ito po. So, na naman, ipinapangalandakan nila yung daw pong budget na sobra sa DPWH daw, yung binawas daw nila kunwari, ay inilagay sa education. Okay. Education budget, mga kapatid, ha? Dinagdagan daw po na naman nila at may sinasabi na naman daw po sila na, para sa 2026, para sa 40,000 school buildings. Di ba? Nabasa mo ba yon? Sus, eto na. Yes, okay. So, DepEd budget na naman. Na naman po, tinaasan yung budget ng DepEd
kung pupuntahan lang natin dito, tawagin mo si Patricia para matulungan ako at ito, DepEd budget. O sige, magkano? Taon-taon, although itong 2025 budget nga, may question dyan, nalampasan po ng Public Works and DepEd. Taon-taon, talagang pinakamalaking budget DepEd. Oo, it's under the Constitution. Taon-taon din, tama. At taon-taon din, sinasabi na, nagtatayo ng classrooms. Oo. Ang backlog nga natin, mga nasa 240,000 something doon sa ating gilawang think about it, di ba? Oo, okay. Yes. Okay, so ngayon, ang sinasabi po sa 2026 budget, ang proposed daw po ay ginawa na nilang 984.8 billion pesos. Okay. Oo, from 700 last year. Tinaasan nila. Oo, kasi nga daw po, 734. para po sa mga classrooms na itatayo na naman. Para sa mga kabataan, para sa edukasyon. Sa classroom, okay. Oo. Pero yung 2025, 734.187 billion Yes. ang inilaan sa DepEd. Oo. Alright. And then, Daming classrooms sabi yan. po nila, Oo. okay, ito ho para punuan po yung 40,000 na budget po sa DepEd. Okay, so tanong ko lang po, kung na naman po pondohan mo na naman yung classrooms na iyan, ano na nangyari sa DepEd classrooms budget ngayong taon? Sa hearing po ng Senado, sinasabi nitong si Senator Vince Dizon Kung Hindi Senator, ang Senator si Bam Aquino, silang dalawa yung magkausap. DPWH Secretary. Sorry. Lagi ka nalilito. Sige, ituloy mo. Ang sinabi ni Secretary Vince Dizon. Apo, okay. Ang sabi po mga kapatid, ni Ginoong Dizon sa hearing, with only 2 months left, bago matapos ang 2025, 22 classrooms lang ang natapos. With 734 billion pesos na budget, mga kapatid Kundi ba naman talaga tayo binabaliw nitong gobyernong to? Nanggigigil ako 734 billion yung budgets ng 2025 Pero for ko lang DepEd. Pero hindi naman yung for classrooms, for DepEd. Opo, for DepEd. So magkano yung napunta sa classrooms? Yun ang gusto kong malaman Sige. Kasi ba 22 lang ang naitayo? Okay. Sa dami nyo dyan? Okay. Sabi po dito for 2025 po, ang totoo lang 22 lang ang completed. Okay? Meron pa daw pong may mga numero dito. So, ibig sabihin, yung kasalukuyang budget mo, hindi pa ubos. Kasi nga, may mga ginagawa pa, hindi pa tapos. Ba't mo naman popondohan na naman ng panibagong pagkalalaking halaga ang sinasabi mong classrooms? Magtataka ka dito Taon-taon, ang laki ng ibinibigay na budget, pero palaki ng palaki yung backlog. So wala ba nagtatanong dito, yung kasalukuyang pera sa classrooms, saan nyo dinala? Saan napunta? Kasi po sa ngayon, meron po silang proposal dito ng public-private partnership Dito po sa PPP, website po mismo ng gobyerno. Ang sinasabi dito, kailangan nila ng 72.31 billion para po daw sa mga classrooms sa CAR, Caraga, NCR Regions 1, 2, 3, 4A, 4B, and 5. At ito mga kapatid ay idadaan na sa public-private partnership. Anak ka ng ano yan? Oo, kasi nga, di ba ang issue kasi dyan, nalaman nila na 3 million per classroom yung budget, tas pagpunta, hindi naman mukhang 3 million yung ginagawa ng DPWH. At first, gusto nila, ililipat na sa LGU yung budget. LGU na ang gagawa ng mga classroom. So this time, public-private partnership. Hindi talaga kaya ng gobyerno gawin mag-isa, no? Laging kailangan natin ng pribadong sektor. Hanggang sa pagtatayo ng classrooms kasi transportation, airport, kalsada, highways, naman ng talagang pati classroom, Sa susunod, ano pang ipipipipi natin? Malacanang. Nakakaloka na lahat na lang. Ayoko ng gulo. Laging kailangan pumasok ang pribadong sektor para matapos yung mga proyekto at para maging maayos. Only in the Philippines.
Eto. Sorry po kung may sagot ko kayo sa mga kagalang-galang natin, na mga magbabaycam na yan, pakisagot lang po. So meron kayong bycam. Tanong lang po namin, okay, so dinagdagan nyo yung budget na naman po ng DepEd, gayong 22 lang na classrooms ang natapos as of October ngayon taon. So hindi pa po natatapos yung iba, hindi pa ho ninyo alam kung saan napunta yung ibang pera, popondohan nyo ulit. Hindi ho ba tama lang na magtanong tayo? Eto na naman po tayo, di ba? Press release para sa karagdagang 40,000 classrooms. Sino na naman po gagawa nito? Hindi pa klaro yung mga LGUs na yan, na pinag-uusapan nila doon sa hearing. Kaya dito siguro, wag na ho kayo magtampo o magalit o anuman kasi magdududa na naman tayo dito Hindi ba, girl? Okay, wala na kayong mananakaw sa flood control. Sa mga buildings naman. Sa classrooms naman tayo. Alam nyo. May bago na naman sila naisip. Sorry po Baka mamaya wala nang estudyante yung lugar, tinayuan nyo pa rin ang classroom. Yun ang matindi doon. Hindi ba? Hindi ako magugulat. Pagka nagkaroon ng audit, may mga ganon. Meron nga mga bridge na di naman kailangan ng tulay pero naitayo, hindi ba? Taon-taon pondo ka ng pondo sa classrooms pero palaki ng parami ang kakulangan sa classrooms. Saan napupunta pera? Hindi ba? Oo, kung ngayon meron tayong ghost projects, pag nagsimula na yan, ghost students naman. Kasi nga, kahit wala estudyante yung lugar, kahit walang tao, tatayuan nila ng classroom. Oo. Naku, sabi na naman nila, talaga naman ayoko na makinig kasi napapagod na. Pinag-iisip lang naman namin kayo. Pero alam niyo mga kapatid, ito yung malaking talagang problema pag pinalampas pa ho natin itong ginagawa po sa atin. Ginagawa tayong tanga Ginagawa tayo mga manok, lalo na po ang mga nagdarahop. So, tanong din dito, yung MAIF at saka yung AX na meron pong at least nagreklamo ang DSWD sa Ombudsman, ninakawan, yung pong 10,000 kukunin yung 8,000 ng taga-barangay o taga-city hall at 2,000 lang ibibigay doon sa recipient. Nakita ho ninyo, ito po kasi meron na nagreklamo, ilan itong ninanakaw sa AX na iyan. Itong MAIF na ito mga kapatid. Tanong dito, ang hinihingi po ng Kamara, higit 100 bilyon na naman dito. Ang sabi nga po ng ating mga health professionals. Magkano ho na naman ito? Ito po yung prinsipyo na ginagawa tayong mga manok. Hindi po ba, baby girl, na naman sa halip na ilagay yan ng buo sa PhilHealth o sa ospital na lang mismo. Yun na, diretso na. Philippine Heart Center. Yan. Okay. Philippine General Hospital. Correct. Na sobrang, di ba, wala rin pera. Ang 10 bilyon lang ang kailangan magtayo ng cancer center. Ito ho, 100 bilyon para sa MAIF. Para Ayaw sa nila MAIF. ponduhan. Dahil dadaan kasi syempre kina congressman at senator. Para pagdating dun sa nanghingi ng tulong, syempre may bida sila. Hindi pwedeng hindi sila kasama. Kaya nga din po mga kapatid, ngayon po kahit na klarong magnanakaw, mandarambong yung nakaupo diyan, pinagtatanggol pa rin kasi nga daw po, nakatikim sila. Ito nga po yung prinsipyo, di ba? Bagamat siguro po ito ay lamang, kumbaga myth lamang na kwento. Hindi ho ba nga nung sinasabi na itong si Joseph? Joseph? Stalin. Okay. Oo, the Manok Fury. Hindi ba siya yun? Oo, sa kanya galing yung manok. Hindi ba? Di ba ho? Nung kanyang kinakausap po at binibigyan ng leksyon ang kanyang mga alipor. Yung kanyang mga miyembro ng kanyang militar at mga polisya. At sinasabi niya, napakasimple lamang pamunuan ang mga taong tanga. Bigyan mo nga ako ng manok. Ikaw ang magsumagot. Sabi mo, ito po, ito na Kaya na, kinuha ko pa di ba? Nangingitlog yung manok Akin na ang manok. Ano gusto mo? Babae, lalaki, na manok. Basta manok. Okay, dito na, Chong. Ayan. Ito manok mo.
nakita mo itong manok Saluhin na ito. mo yung manok Rome, mo. makinig ka mabuti. Okay. Nakita mo Manok ka ito? ba, Kuya Rome? Hindi manok Nakita yan. mo itong manok na ito. Oo. Itong manok. Sa buhay yung manok. Yung manok, dahan-dahan niyang tinatanggalan ng mga balahibo at maging ng kanyang pakpak. Ay naku, umiiyak yung manok niyan. For Yung sure. manok, mga kapatid, Oo. kitang-kita mo yung sakit na nararamdaman ng manok habang nilalagas ni Stalin yung mga balahibo nito. Buhay pa rin yung manok, pero nahihirapan na. Ilalagay ko sa baba sa sahig ang manok na ito. Pagmasdan mo ang manok na ito, tahingi nga ng patuka. Binigyan siya ng patuka ng kanyang koronel. Tignan niyo ang patukang ito. Yung manok na yan, na nasasaktan sa ginawa ko sa kanya na pagmamalabis. Eto, bababain ko na, ibabaksak ko na.